Kumusta mga kahabi? Ililipat na ulit natin ang lagayan itong mga papisahan nating corn snake. Pero this time, ililipat na natin sila sa mga kanya-kanya nilang paglalagyan. Bali kahapon mga kahabi, bumili na ako ng microwavable Tupperware para ito na yung kanilang paglalagyan. Na tigi-isa sila neto at ito ang magsisilbing kanilang pansamantagal na enclosure. So paano nga ba mag-setup ng enclosure or ng lagayan ng corn snake hatchling? Tara mga kahabi, samahan nyo ako at setup na natin to. Let's go! Alright mga kabi, ano nga ba yung kailangan natin o yung mga gagamitin natin sa pagsisetup na enclosure or lagayan ng mga corn snake hatchling natin? So unang first na kailangan natin mga kahabi, ito yung binili natin kahapon na microwavable Tupperware. Bale, ito yung size niya and saktuhan lang yung size nito para sa mga corn snake hatchling. So ito yung magiging pansamantagal na enclosure ng mga corn snake hatchling natin. Kung di ako nagkakamali, nasa 1,600 ml yung size ng ganito. Ayan, nakalagay naman binasa ko lang. So, ang binili ko ay 20 pieces. Kasi sila ay 19 pieces, so may pasobra lang tayo ng isa. Pero ay magagamit din natin yon kasi may mga upcoming pa tayo ng mga hatchling. Hindi pa napipisa lahat ng mga breed natin. So, kaya 20 pieces. Kasi each pack ay, bawat pack na ito, nasa 5 pieces. Ayan, ang ating microwavable Tupperware. At ang pangalawang second na kailangan natin mga kabi, syempre ito, soldering. Kailangan natin ng pambutas ng microwavable Tupperware. Kaya kailangan natin ng soldering. Bubutasan natin yan isa-isa lahat ng yan. At ang pangatlong third naman na kailangan natin mga kahabi ay ito. Ito yung gagamitin nating water dish or paglalagyan ng tubig para sa ating mga corn snake hatchling. Bale, itong mga plastic cup na to mga kahabi ay galing sa plastic bottle ng dishwashing liquid. Ayan, kung nakikita nyo, ito yung pinakadulong part o puwetan ng plastic bottle. Hinati lang natin gamit ang cutter blade. Hinugasan at binalawan mabuti at pinatuyo at ito na sila ngayon. So, na-recycle lang natin yung mga bote na inipon natin. At the same time, nakatulong tayo sa kalikasan at syempre nakatipid din tayo. Bale, pansamantagal lang naman natin nagagamitin to mga kahabi dahil mabilis lang ang panahon, mabilis lang lumaki ang mga corn snake hatchling natin. Kaya ito muna yung gagamitin natin na water dish or lagayan ng malinis na tubig para sa kanila. Pangapat na kailangan natin or gagamitin natin sa pag-setup ng enclosure or paglalagyan ng mga corn snake hatchling natin mga kahabi ay ito, tissue. Ito muna yung gagamitin nating beddings or substrate para sa ating mga corn snake kasi hindi pa ako nagamit ng mga kusot or mga aspen bedding sa mga corn snake hatchling pagka-hatchling pa lang. So mas madali kasing linisin pagka tissue. Mas madali silang i-manage. Pagka dinumihan kasi ito, tapon lang agad tapos palit. Tsaka mura, di ba? So ayun yung pang-apat. Last but not the least, syempre, malinis na water galing Pasig River. At dahil kompleto na yung mga gagamitin natin, pwede na tayo mag-start mga kahabi. Ito, marami-rami to. Pero hindi ko na ipapakita sa inyo yung buong proseso. At mapapatagal ang ating video. So, magagawa lang ako ng isa. Tapos yung iba, titirahin ko na isa-isa. Ganun din So, kuha lang tayo dito ng isa. Yan. Ito mga kahabi, yan. Yan yung actual size niya. Saktong-sakto lang para sa corn snake hatchling. Saksak natin tong ating soldering para mabutasan natin yan. Kuha tayo ng saksakan. Saksak natin si soldering. Kuha tayo ng paso. Patong muna natin habang nag-aantay tayo. Baka mangalay tayo pag ginawa natin yan hanggang uminit yan. So, patong lang natin dyan. Make sure lang na hindi siya gagalaw para hindi malusaw yung mga plastic. Madaling malusaw yung mga plastic Alright mga kahabi, mukhang mainit na itong ating soldering. Try na natin kung makakabutas na to. So, magbubutas tayo dito sa tagiliran bandang itaas. Tapos yung butas natin, hindi ganun kalaki para hindi makalusot yung mga corn snake hatchling natin. So, ganyan lang. Ayan, okay na yan, ganyang kaliit na butas. So, damihan natin para mas masaya, mas marami, mas makakahinga.
Mas maraming ventilation. Mas masaya ang ating corn snake hatchling. Yan, ganyan lang. Tapos ulitin lang natin yung proseso hanggang sa magbutasan natin lahat. Yan, mas maraming butas, mas maganda. Para magandang ventilation niya, no? Yan ang pinaka-importante sa enclosure din. Magandang ventilation. Yan, ganyan. Yan, okay na yan. Tapos sa kabilang side naman tayo. Ito nga tayo mag-start. So, tansya-tansya lang. Pero mas maganda syempre pantayin nyo. So, kasi madalas ko na rin ginagawa to. Nalobat na yung ilaw natin. Teka, pagbigyan mo muna ako, isa na lang. Namatay na talaga. Talaga ka. Pusin na natin to. Nalobat na yung ating flashlight. LED light. Yan, ganyan mga kahabi. So ito, pwede na tong lagyan. Nakatapos na tayo ng isa. Facing lang yung ilaw. Alright mga kahabi, nakaisa na tayo. Ito na yung itsura ng binutasan nating Tupperware. Ayan, ang dami ng butas niyan. Sa kabilang side, ganun din. So itong side, din na natin binutasan. All goods na to. So ayan, 1 down. 19 pieces more to go. So 1-0 na tayo. Ulitin lang natin yung proseso mga kahabi dito sa mga nalalabi. Alright mga kahabi, tapos na tayo magbutas. Nabutasan na natin yung mga dapat natin butasan. Tapos meron tayong konting aberya. Itong isang balot na nabili ko, hindi ko nabutasan kasi basag lahat ng takip. Chinek ko na lahat and lahat basag yung takip niya. Ayan, oh. Eh hindi ko na alam kung nasa yung resibo na ito. Kahapon ko lang ito binili. Eh hindi ko agad nakita. Ewan ko kung dito ito nasira o doon pa lang eh sira na. Kaya ito. Egolize. Eh, magagamit pa naman natin. Buo pa naman itong pinaka-Tupperware niya. Yung takip lang ang sira. So, dito muna tayo. Pwede na tayo maglipat mga kahabi. Meron na tayong mga lagayan dito. Yung mga, kulang tayo ng 5 piraso eh. Gawa na lang natin ang paraan. So, unahin muna natin itong mga meron tayo dito. So, tara. Kuha tayo isa. Buksan natin mga kahabi. Lagyan natin ng tissue. So, mga 2 tissue, pwede na yan. Para makover lang lahat ng ng sahig. Ayan. Lagyan natin ng plastic cup. Ayan yung water dish, water bowl. Lagyan natin ng malinis na tubig. Ayan. So, ayan na. Ganyan lang mga kahabi. Pwede na natin lagyan ng corn snake hatchling to. Kuha muna tayo ng isang corn snake hatchling. So, ito na lang muna. So, ang unang first nating ililipat. Grabe, ang cute. Weeks old na corn snake hatchling. Alright mga kahabi, ilipat na natin siya sa kanyang bagong lagayan. Ito, medyo napasala pa yung hawak ko kanina, kaya natapon yung tubig. Pero all goods na yan, mabilis lang naman matuyo yan. So ito na yung kanyang bagong lagayan. Ito na yung pansamantagal niyang enclosure mga kahabi. Bali ganito lang kasimple mag-setup na enclosure or ng lagayan ng corn snake hatchling mga kahabi. Basic setup lang, basic lang mga kahabi. Hindi natin kailangan ng fancy or ng mamahaling lagayan kasi yung ganitong klaseng size ng corn snake, eh mabilis sila lumaki. Pag lumaki sila, another palit ulit tayo ng lagayan. Kaya ganito lang muna yung ginamit natin. Sa pinaka-enclosure, gumamit lang tayo ng microwavable Tupperware na akma sa size nila. Ito nga yung 1600 ml size na microwavable Tupperware ang ginamit natin. Tapos binutasan natin sa magkabilang side for ventilation. Ayan. Tapos sa beddings or dito sa substrate, gumamit lang tayo ng tissue. Bakit tissue mga kahabi? Mas madaling linisin kasi pag tissue. Pag limbawa, nag-poop sila dyan or nadumihan na yung tissue na yan, tanggalin lang natin tapos lagyan ulit natin ng panibagong tissue.
Tsaka pinaka the best based on my experience yung ganitong beddings para sa kanila pagka ganitong hatchling pa lang. Tapos sa water dish, ito yung pinaglagyan natin ng water o ng malinis na tubig. Recycled materials lang ang ginamit natin. So yun nga, kasi pansamantagal lang naman na lagayan to. Pagka lumaki to, another palit ulit tayo. So basic setup lang. Pero pwede naman kayong gumamit, halimbawa may nabibili namang mga lagayan ng ahas na meron ng butas. Ito, pakita ko sa inyo. Ito mga kahabi, yung sinasabi ko sa inyo, ganito yung lagayan na una natin pinaglagyan ng mga corn snake hatchling natin bago natin ilipat sa ganitong lagayan. So ito kasi mga kahabi, may mga butas na siya. Yan, side by side yan. Yan. Kaya maganda rin to. May mga butas na siya, hindi ka na magbubutas. Tapos yung access niya, pwedeng maliit lang o kaya pwedeng malaki. O kaya naman, buksan mo ng isang buo. Yan, hindi ka na magbubutas. Yun yung advantage nito. So, on downside lang nito, mga kahabi, medyo may presyo to. Nasa 150 ata to, to 250 pesos. Ganun yung mga price range niya. Halimbawa, yan, 19 pieces yung corn snake natin. So, 19 pieces na ganito yung bibili natin. So, sa 150 pesos, times mo yung 19, di ba? Magkano yun? Mahina ako sa math, kayo na lang magkwenta. So, kaya ganito lang muna yung binili natin. Tsaka bukod doon, pag nga lumaki yung hatchling na corn snake natin, magpapalit ulit tayo ng lagayan, di ba? Eto, magkano lang bili ko dito mga kahabi? Yung isang pack nito, 85 pesos lang. Bubutasan mo lang, tapos yan na. Ganito na yun. Di ba? Madali lang, basic lang, simple lang. Pagka lumaki yung alaga mo, bili ka ng mas malaki. Di ba? Mas mura pati. Pero kung may budget ka naman, kahabi, why not? Gastusan mo yung alaga mo. Kung isa, dalawa, tatlo lang naman yung corn snake mo, may budget ka, setapan mo. Terrarium na, ka-bioactive. Solid nun, kahabi, di ba? Tayo, by future, mag-setup tayo nun. O kaya naman, yung corn snake hatchling mo, sa ganito mo ilagay. So, kung meron kang isang corn snake hatchling, yan, the best na to para sa kanya hanggang juvenile size. At kagandahan kasi dito, ayan, well-ventilated na siya. Ang ganda ng ventilation niya. Ang downside lang sa ganitong lagayan, acrylic siya, madali siyang magasgasan, lalo tong transparent part na to. Madali siyang magasgasan at madali siyang mabasag. So, kung di ako nagkakamali, Exoterra ata brand neto at ang price range nito parang nasa 1.2 to 1.5 each. Kaya, nasa sa inyo mga kahabi, maraming option, maraming way kung paano kayo mag-setup. Ang sa akin lang, ito, pinakita ko sa inyo, yung basic lang. Kaya alright mga kahabi, all goods na tayo dito sa pag-setup ng enclosure or pansamantagal na lagayan para dito sa ating corn snake hatchling. Basic lang mga kahabi ang ginawa natin. So ulitin ko na lang yung process na ginawa natin dito pa sa mga natitirang setup natin. Bale 18 pieces pa to mga kahabi yung isa-setup natin. So yun lang muna mga kahabi, follow for more. Tapusin ko lang ang pag-setup nito. Marami pa to